Di ba po ang bigat? At kapag simula pa lang ng araw, nabanggit mo na yung mga ganong linyahan, buong araw mo ano na eh, sira. Buong araw mo ang bigat-bigat na rin. Pero pag sinimulan mo yung araw mo, sinabi mo, Lord, ang ganda ng umaga nito, buong araw na yun maganda. At nag-a-attract ka ng blessing. Kapag gano'n, yung attitude mo, meron kang positive attitude. Ang title ng ating pag-aaralan na yun, Blessing in Gratitude, Curse in Complaining. Ang sarap pakinggan, kapatid, ng blessing. Kasi natin blessing, parang lahat tayo gusto natin makamit yung blessing, di ba? Pero pag sinabing curse, hindi nyo sinasabing, aray ko! Di ba? Curse kasi sumpa eh. Di ba? There is blessing in gratitude and curse in complaining. Ano sinasabi ng Bible, mga kapatid, about gratitude? Sabi sa Thessalonians chapter 5, verse 18, In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. At sabi din sa James chapter 1, verse 2, Count it all joy when we fall into various trials. And number 3, sabi doon, sa Ephesians 5:20, giving thanks and for everything to God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So mapapansin niyo mga kapatid, naka-highlight dyan, everything, all, and everything ulit. Kasi sabi doon, everything, hindi lang sa magagandang bagay tayo magpapasalamat. Even sa mga hindi kagandahang nangyayari sa buhay natin. I want to show you this picture, mga kapatid. Sino po ang nakakilala sa mga characters na yan? Sa ano yan, Inside Out. Nakita niya ni Casey, sabi niya, Mami, bakit natin si Joy at si Sadness? Sabi ko, makinig ka bukas, para malaman mo. Si Joy and si Sadness ay characters po sila ng pelikula na Inside Out. So, dyan sa ano na yan, sabi ni Sadness, si Sadness po yung naka-blue. Si Joy yung may hawak ng ano, bola. Sabi ni Sadness, nagpapasama siya kay Joy, samahan mo naman ako sa memory pool. Tapos si Joy, hinawakan yung kamay ni Sadness, sabi niya, of course, remember, wherever I go, I go. And wherever I go, you go. Diba? So, sabi ng mga kapatid, si Joy and si Sadness, saan man magpunta si Joy, nandun din si Sadness. Naalala ko mga kapatid, doon sa Bible study namin ng Wednesday, tinanong may sumagot si Prince, alam ko. Sabi niya, noon, ano na yung binago sa'yo ng Panginoon, simula na naging Christian na. Sabi ni Prince, dati kasi, natatakot siya pag may masayang nangyayari sa buhay niya. Kasi after nun, ang kasunod ng lungkot. And most of us, alam ko lahat tayo, takot sa ganung na, masaya-saya ko ngayon, wait lang. Dapat hindi masyadong masaya, dapat sakto lang. Mamamaya kasi may mangyayari hindi maganda, di ba? Pero ang totoo, mga kapatid, ang joy and sadness, they go along together. Hindi siya, one doesn't go after the other. Kasi they walk side by side, hand in hand. So hindi natin siya maiiwasan na kailangan joy lang sa buhay natin. So sabi doon, so when we say that we are grateful for life, we cannot just be grateful for the joyful moments. We must be grateful even for the sad parts. Diba? Kasi minsan ang dali magpasalamat, mga kapatid, pag gaan ang buhay, pero pag nabigat na, paano ba kayo magpapasalamat? Diba? Pero sa Bible, mga kapatid, tingnan natin yung mga Bible characters, may mga attitude of gratitude. Siyempre, unang-una, ating Panginoon, Jesus Christ. Sabi doon, He consistently gave thanks before meals and before performing miracles, like the feeding of the 5,000. Even thank God for healing His prayer before raising Lazarus. So si Jesus Christ, number 1 example. Number 2 is Hannah. Sino si Hannah, mga kapatid? After years of barrenness or pagiging balo, Hannah prayed for a son, and upon receiving Samuel, offered a heartfelt prayer of thanks to God.
King David. As kasunod kasi yan, si King David. King David frequently expressed his gratitude to God for deliverance from enemies and for steadfast love. May dagdag ko lang mga kapatid ano kay Hannah. The same feeling mo yan. Kasi nung mga tayo na, alam ko na-share ko na rin, no? Na pinag-prayer and fasting ko na magkaroon ako ng anak. Kasi nga, sabi nung uwi ko, hirap ako makaanak kasi nga meron ako ovarian cyst. So, that time, nung sinabi ko yung kay Ronnie, nag-pray kami. So, nag-pray kami. Then, nagkaroon ng prayer and fasting nung sa Victory that time. So, sabi ko, gusto kong idulog sa Panginoon yung pagkakaroon ng anak. And that time, nag-prayer and fasting ako. Pag nag-devotion ako, ito yung lagi nire-remind sa akin ng Lord about having or conceiving a child. So, sabi ko, doon pa lang talaga, sabi ko, Lord, alam ko pero gagawin pala. Then after po ng prayer and fasting na yun, nalala ko, Sunday service na. So, parang tapos na yung prayer and fasting. So, sabi ng pastor, i-claim nyo ano man yung pinili nyo sa Panginoon, pinanalangin nyo. So, I claim na Lord, sinalot mo na yung panalangin ko. May pagbaba ko kasi mall yun eh. Pagbaba ko dun sa escalator, may sumalubong sa akin that time, sabi niya, Mami, gusto mo kilayan kita. Di ba? Gusto mo kilayan kita? Gusto mo niya ako sumagot. Parang nainis ako kasi never pa ako natawag na Mami. Sabi ko, ano pa naman yung katawag ko noon? Parang sleep pa naman ako noon. So hindi pa naman ako parang ako nanay. Wala pa tumatawag. Parang nainis ako. Sabi ko, Mami, mukha pa ako nanay. Sabi may nag-ano sa akin, nag-remind sa akin. Sabi, di ba pinag-pray mo yan? Sabi ko gano'n. Sabi ko, parang natigilan ako. Oo nga, no? Tapos after ilang months, hindi ako dinatnan na. Sabi ko, ano to? Tapos nung nag-break test ako, positive na siya. Tapos sabi ko, tinawagan ko yung OB ko. Sabi ng OB ko, magpapa-opera ka na? Papatanggal ko na daw ba yung ovarian cyst ko para daw makaanak? Hindi na po ako magpapa-opera. Sabi niya, bakit? Buntis na po ako. Tapos tuwang-tuwa siya, sabi niya, wow, talagang blessing. So yung pagiging grateful ko that time, sobra-sobra sa Panginoon na talagang sinagot niya yung panalangin. So sana din magkaroon din tayo sa church, no? One time, no? Prayer and fasting. And then next natin is the healed leper. Sabi dyan, after Jesus healed 10 lepers, only one, a Samaritan, returned to glorify God and express his profound gratitude. Pinuin mo, 10 yung pinagaling ng Panginoon, pero isa lang yung bumalik para magpasalamat sa Kanya. Gaya pa tayo one leper na yun, na nagpasalamat sa Panginoon. Amen. And next is Daniel. Daniel thanked God as was his custom, even when he knew it would get him thrown into the lion's den. So, that time, meron kasing rules sa kanila na bawal ka mag-pray. To Daniel, upon knowing yung rule na yun, kahit alam niya na bawal at makukulong siya, nag-pray pa rin siya. She actually prayed and gave thanks 3 times a day. So, ginagawa ni Daniel niya, kahit ganun pa yung rule that time. Next is Job. Yan. Even in the midst of devastating loss, sabi ni Job, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Diba? Job lost everything, and yet, nasabi pa niya yung bagay na to, diba? Parang ikaw, anong gagawin mo, diba? Magkaroon ka ng matinding sakit, tapos sabihin mo, blessed be the name of the Lord. Diba? Masasabi mo pa ba yun na nasa gitna ka ng karamdaman, Lord, blessed be your name. Pero si Job, diba? Talagang, sa kabila ng pinagdaanan niya, sobrang nawala lahat sa kanya, even yung health niya, nagkaroon siya ng mga sugat-sugat. Pero nagpasalamat pa rin siya sa Panginoon. We can see that they are grateful in blessings and even in the hard situations. So, hindi lang sila sa magandang pagkakataon na pasalamat sa Kanya, even sa mga pinakamahirap na sitwasyon sa buhay nila. So, meron naman mga kapatid na benefits of giving thanks. Sabi doon, next slide please. Number 1 is gratitude glorifies God. Our gratitude glorifies God as we exalt not the gifts, but the giver. Di ba sa atin, kahit ano yung mga iregalo sa atin,
Ganun ba yung ugali natin na pag may niregalo sa atin, kahit simple lang, na-appreciate mo? Diba kasi hindi yung regalo, hindi ka sa regalo nakatingin, kundi sa nagbigay. Ako, mga kapatid, very appreciative ako. Masubukan niya bukas. So lang po yun, mga kapatid. Diba? Hindi pa totoo. Sobrang ano lang ako. Mababaw lang kasi yung kaligayahan ko. Parang kahit anong ibigay sa akin, sobrang thankful ako sa kung kahit anong ibigay sa akin. Pero yung sinasabi na magbigay, hindi naman importante yung gifts. Pero yun nga, pati ka kasi sa nagbigay, parang sobrang blessed ka na, naisip ka ng tao na to, gano'n. Number 2, gratitude helps us see God. The more we thank Him, the more we see Him working in us and around us. And gratitude helps us sense God's presence, His personal care, and His perfect timing. Yung sa mga ano ba, mga kapatid, yung parang lahat kasi pinagpapasalamat mo, even lalo na nung naging Christian tayo, di ba? Yung mga simpleng ano lang, Lord, kailangan ko ng jeep, kailangan ko ng makasakay. Sabi lang may gama ang jeep. Parang luwag-luwag para sa'yo talaga eh, no? Walang tao. Parang doon pala mag-thank you ka na sa mga maliliit na bagay, di ba? Parang lahat na lang ang nangyayari sa'yo na i-connect mo sa Panginoon. Na parang lahat na nangyayari sa'yo na kinalaman si Lord. Naalala ko yung kwento ni Charlie, nakapulo siya ng 20, kung tuwa siya. Kasi kung yung mismo kulang niya, di ba? 20. Nung nakaraan, papasok ako sa work. Pagpapakong piso sa gym na, may 5 piso. Sabi ko, 5 piso, hindi ko makakita. Thank you, Lord. Parang ang babaw, diba? Pero lahat ng bagay na nangyayari sa'yo na maganda, na i-connect mo sa Panginoon, na parang lahat yan may kinalaman sa Panginoon eh. Then next is, gratitude brings peace. Gratitude helps us see that God's hand is all over our circumstances. Sabi gano'n, count your blessings, not sheep. Naalala niyo ba yung kanta ni Jose Marichan? Yes. Ayun na. When I worry and I can sleep, I count my blessings instead of sheep. Ang baba kasi. And I fall asleep, counting my blessings. Wala sa tono. Diba? Sabi gano'n, parang makatulog siya. He counts his blessings instead of sheep. Scam po yun eh, yung bibilangin mo yung sheep. Ginawa ko po yun, parang ang dami ko nabilang na sheep. Hindi ako nakatulog. Pero yung nga, yung pag-iisipin mo yung mga ginawa na doon sa buhay mo. Bibilangin mo lahat ng blessings. Sa sobrang dami. Makatulog ka talaga eh, kasi hindi mo mabibilang kung gaano yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. So, pag di kayo makatulog, kapatid, count your blessings. Number 4, gratitude brings contentment. Gratitude makes what we have enough. Sabi ganun, if we aren't grateful for what God has given us, Yes. getting more won't satisfy us either. Yes. Kasi, mga kapatid, being thankful is the key to contentment. Diba? Sabi rin, nabasa ko ng comparison kills joy. Pwede natin pakita yung next picture din. Ito, dahil magti-Christmas na mga kapatid. Di ba yung iba sa atin? Lagi may hamon sa kapagkainan, ang dami-dami, talagang itik na itik. So makita mo, mga post niya, lahat pagdamihan ng handa. Pero itong itong darating ng Pasko mga kapatid, merong pamilya na magse-celebrate for sure, na ganito lang yung handa nila. Sabi gano'n, pero despite na gano'n lang yung handa nila, masaya na sila. Sabi dito, gratitude transforms a humble meal into a feast of appreciation for the blessings we close. So minsan, pag nasa tamang tao, yung blessing, kahit simple lang yan. Pero pag mo mag-appreciate, nagiging natatransform yung katulad yan, humble into a feast of appreciation, mga kapatid. So huwag na tayo mag-compare kung ano yung wala tayo, hanapin natin sa iba. And minsan din, meron din negative effect din na kapag kino-compare mo yung sarili mo sa ibang tao mas mababa sa'yo. Like halimbawa, na ano yung sitwasyon mo, ano ba yan? Wala kaming handa, ganyan. Pero nakipaglabas mo, nakita mo, meron mga tao sa lansangan, walang makain. So parang doon mo marirealize na, ay, maswerte ko pala. Pero minsan, mga kapatid, hindi naman natin kailangan i-compare yung sarili natin
sa mas mababa sa atin or kung sa mas may kakulangan sa atin. We can be grateful without comparing ourselves. Kasi minsan parang doon pa lang ma-appreciate yung meron kapag may nakita ka na mas palala yung condition sa'yo di ba? Pero if you learn, yung may attitude ka ng gratitude, kahit hindi mo i-compare yung sarili mo sa iba, makikita mo yung kahalagahan na mayroon ka. What you have is enough. Number 5, gratitude deepens faith. So, keeping a record of God's past faithfulness is a faith boost when we face difficulty. So, sinasabi mga kapatid, meron gratitude journals. Yung parang susulat mo doon, ano yung mga pinagpasalamat mo sa Panginoon? Ano yung mga ginawa, ano yung mga answered prayers ng Panginoon sa'yo that time? So, pagpapalikan mo yun, maalala mo na, ay, oo nga, no? Sinagot ng Lord itong prayers ko, nung mga time na pinag-pray ko yan. So, it deepens our faith. Kapag dumaan ka ulit sa sitwasyon na yun, ay, nilabas na pala ako ni Lord sa ganong sitwasyon dati. So, ganun din yung gagawin na ngayon. Diba? God's record of faithfulness, mga kapatid, is 100%. Hindi siya faithful yesterday lang, hindi siya faithful last year. Faithful ang Panginoon today, yesterday, and tomorrow. Forever. Yesterday, today, and forever. So, hindi siya, wala siyang angka of faithfulness ng Panginoon, araw-araw. Okay, doon naman tayo sa complaining. What does the Bible tells us about complaining? Sabi sa Philippians chapter 2, verse 14 to 15, do everything without complaining or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. Yung word dyan and crooked, ang ibig sabihin mo niya ay bended. So, malungkot na generation. So, do everything without complaining. Next verse is James chapter 5, verse 9. Do not grumble against one another, brothers, so that you may not be judged. Behold, the judge is standing at the door. So, meron po tayong sikat na story of complaining in the Bible. Naalala niyo ba mga kapatid yung mga Israelites in the wilderness? Di ba, ang plano ng Diyos sa kanila, di ba, inilabas sila sa Egypto, and then ang plano ng Lord talaga sa kanila is madala sila doon sa promised land. Pero, yung mga Israelites, they were persistently complaining. So what were the Israelites complaining about? Number 1. Next slide, please. They complain of thirst. Parang, tinanong nila si Moses, what shall we drink? Diba? Pero gumawa ng himala ang Diyos. Nagbigay ang Diyos sa kanila ng tubig. Yung, ano pang man yun? Dinala sila sa wilderness, and then doon, meron isa, hindi kasi nila mainom yung tubig dahil bitter, or maano siya, nakait. So, nagko-complain sila kay Moses. Anong iinumin namin? Ganyan. So, si Moses, nag-pray siya sa Panginoon, and sabi ni Lord sa kanya, ihagis mo yung log doon sa water. Ang ginawa yun ni Moses, naging matamis na yung tubig. So, nagkaroon sila ng tubig. Pero afterward, hindi pa rin sila natapos magreklamo. Number 2, they complain about hunger. Sabi nila, what are we going to eat? Sabi nila, would not we have died in the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the meat pots and our bread took the food? For you have brought us out in the wilderness to kill this whole assembly with hunger. So parang sabi nila, dinala mo pa kami dito sa wilderness, tinakas mo kami from Egypt. Eh, dito sa Egypt, ang sasarap ng pagkain namin. Tapos dito, ano kakainin namin? Parang, ang mga Israelites that time, parang ginano nila na sana, di mo na lang kami inilabas doon. Diba? Imagine, mga kapatid, yung pinalaya ka na, pero gusto mo pa rin bumalik doon sa pagkakaalipin sa'yo dahil lang sa hunger, dahil lang sa physical needs mo. So, nagkaroon din sila ng boredom with manna. Kasi that time, napadala ang Diyos ng manna. Ano ba yung manna? Para siyang mga kapatid, sa panahon natin, wafer with made with honey.
So, ganun yung ano niya. Yun yung mana, that time. So, gusto nila ng something better. O, they miss the good old times. So, nandun pa sila sa Egypt, na miss na kinakain nila mga pipino, garlic, onions, and meat. So, they want more. Hindi sila nakontento na doon sa mana na binibigay ng Panginoon. And number 3, Israelites have general grumbling. The Israelites are persistently complaining about their situation. At meron pang time doon na nung si Moses ay umakyat na ng bundok. So, ang tagal, di ba? So, itong mga Israelites na to, ano nang nangyari kay Moses? Parang wala nang mag-aano sa atin, mag-gumawa na tayo ng gintong buya. Yung ginawa nila ano yun, Diyos, na parang maglilig sa kanila habang wala si Moses. So, anong action ng Panginoon dito sa mga complaints na Israelites? Number 1 is a fiery judgment. In Numbers 11, the Israelites complained about their hardships, and the Lord's anger burned them with fire, destroying parts of the camp. Number 2, plagues and death from overindulgence. When the Israelites longed for meat, God provided them with quail. However, they greedily consumed it, leading to a severe plague from which many died. So, di ba nung nag-request sila ng meat, nagpadala ang Diyos ng quail sa kanila. Pero, sabi ng Panginoon, kukuha ka lang ng tamang portion mo. Pero itong mga Israelites na ito, kumuha sila ng higit sa kailangan nila. So, nagalit ang Panginoon. Kaya, yan ang ginawa. Nagkaroon ng plague sa kanila. Next is, poisonous serpents. God sent venomous serpents that bit them. Many died from the venomous bites. Pero, mga kapatid, mabuti pa rin ng Diyos kasi nung time na sila po ay nag-repent and they asked Moses to intercede. Sabi ng Diyos, sige, gumawa ka ng bronze serpent. Then, gagawin niya na para ilalagay yun sa pole. At itong mga nakagat ng venomous serpents na to, once they look doon sa bronze na serpent na yun, gagaling sila. So, mabuti pa rin ang Panginoon kasi kahit na gano'n yung nangyari, di ba? Talagang gracious pa rin siya dito sa mga Israelites na ito. So, ang greatest consequence doon, mga kapatid na makikita natin, yung mga Israelites na to. So, ang ginawa ng Panginoon, they let the Israelites wander in the wilderness for 40 years. Biruin mo, 40 years kayo, napaikot-ikot lang sa wilderness, at hindi sila nakarating doon sa promised land. Why? Because of their persistent complaining, of their disobedience. And even Moses, hindi rin siya nakarating sa promised land. Bakit? Kasi meron tayo, may sabi ng Panginoon, yung nagreklamo yung mga Israelites, ang gusto nila ng tubig. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, i-gather na yung mga Israelites and then speak to the rock na mag-produce ng tubig. Pero dahil nagagalit na si Moses, katigasan ng ulo ng mga Israelites, pinalo niya yung bato na 2 beses na hindi yun ang instruction ng Panginoon. So, meron din disobedience si Moses dun sa part na yun. So, si Moses, hindi rin niya nakita yung promised land. Diba? So, sabi natin kanina, ang plano ng Panginoon sa mga Israelites to alisin sila sa Egypt at dalhin sila sa promised land. Pero ang yung naging consequence ng mga complaints nila mga kapatid, hindi sila nakarating sa promised land. And those Israelites died in the wilderness. So, sabi gano'n, next slide. Complaining leads us to a state of spiritual stagnation or delay in receiving God's promises. Kung titignan natin mga kapatid, yung mga complaints ng Israelites is based on fleshly matters, earthly things. They are complaining about their comforts, their convenience. Kasi lagi tayong nakatingin mga kapatid sa kung ano yung deserve natin. Bakit ganun, Lord? Deserve ko naman ng promotion Lord, deserve naman namin ng magandang bahay. Deserve namin ng magandang buhay. Pero kung ang pag-uusapan ng mga kapatid ay deserve, ano ba deserve natin? We deserve yung 4-letter word.
we deserve hell. Diba? Hindi naman talaga natin deserve yung mga magagandang bagay. Ito ang deserve natin sa impyerno. Pero ang ginawa ng Panginoon. Diba? Inalis tayo dun sa kapahamakan na yun. And niligtas tayo ng Panginoon. Diba? Yung mga delays sa buhay natin are actually self-inflicted delays. Gaya ng mga Israelites, di ba? May pangako ang Diyos sa kanila, yung ganda. Kaso hindi yun nangyari because of their persistent complaining. Sino tayo mga kapatid, di ba? We are like also the Israelites. Ang dami natin complain sa buhay na nag-delay sa atin para hindi natin makuha yung blessing ng Lord sa buhay natin. What are the consequences of complaining? Complaining, mga kapatid. Una, doubt and loss of faith. Complaining questions God's goodness, plan, and provision, leading to doubt and diminishing of faith. Number 2, stagnation and lack of progress. A spirit of complaining can keep you stagnant, going in circles and prevent you from moving forward in your spiritual journey. So hindi ka na umusad, andun ka na lang, mga kapatid. Parang reklamo ka ng reklamo, part yun ng journey mo eh. Tapos tumigil ka na kasi napagod ka na. No, doon ka na lang. Number 3, alignment with the enemy. The Bible teaches that grumbling and complaining are often the contrary of God's will and align you with the will of the enemy. Diba, bubulunod ka ng kaaway na, tama ka na mag-ministry. Ano na yan, hindi masyado lang. Ang dami mo ng pagod. Mas pagdating mo dyan, dami mo rin gagawin. Magtuturo ka na naman ng Bible study. Pagod ka na nga, maling work. Huwag na. Yan. So, yun ang gusto ng enemy eh. Na magreklamo tayo. Diba? Number 4, spiritual blindness. Complaining shifts your perspective from God's blessing to what you perceive as lacking, blinding you to His goodness. So yun, ang nakikita mo na lang lagi yung wala ka, pero yung meron ka, hindi mo ma-appreciate. Diba? Spiritual blindness. Next is loss of peace and joy. This attitude is detrimental to the peace, joy, and patience that comes from the Holy Spirit. Siyempre, dahil na dami kang reklamo sa buhay, hindi ka na nakontento, di ba? Wala kang peace. So gusto mo lagi na parang may mangyari sa buhay mo na mas maganda. Next is spiritual consequences. Yan. In the case of Israelites, mga kapatid, their persistent complaints led to a prolonged journey, yung sabi ko kanina, to the wilderness and denial of entry into the promised land. Next slide. Grumbling is not ultimately the heart's response to circumstances, but to God. Sabi doon sa Exodus 16:8, and Moses said, when the Lord gives you in the evening meat to eat, and in the morning bread to the full, because the Lord has heard your grumbling that you grumble against Him. What are we? Your grumbling is not against us, but against the Lord. So yung nagreklamo ang mga Israelites kay Moses, ang dami nilang gusto sa buhay. Sabi ni Moses, hindi kayo nagreklamo sa akin, nagreklamo kayo sa Panginoon. So same thing sa ating mga kapatid. Nagreklamo tayo sa atin. Dami na nagreklamo sa trabaho, sa bahay. Hindi tayo nagreklamo sa sitwasyon. Pag nagreklamo tayo, sa Panginoon tayo nagreklamo, mga kapatid. Yan. Nakakaano lang, kung iisipin natin mga kapatid, na parang, paano nagawa yung mga Israelites na magreklamo pa? Diba after na makita nila yung mga miracles na ginawa ng Diyos sa buhay nila? Di ba nung nilabas sila from Egypt, imagine, merong pillar of clouds, sinusundan ka. Kahit saan ka magpunta, may pillar of clouds. Tapos may pillar of fire naman paggabi. So, na nakakita nun, parang sa panahon natin, parang gawin ng Panginoon, sobrang amazed na tayo. Pero, nung time na yun, ang dami ginawang himala ng Panginoon sa kanila. Right in front of their face, nakita nila yung himala ng Panginoon. But still, they complain.
Di ba? Paano nila nagawang mag-complain pa? Because sometimes, mga kapatid, sabi niya sa next slide, we complain because we forget. Diba? Nakalimutan ng mga Israelites yung mga ginawa ng Diyos sa buhay din natin, mga kapatid. Ang dami ginawa ng Diyos sa buhay natin na mabuti. Yung mga faithfulness niya in the past. Minsan nakakalimutan natin yun. That's why, nagreklamo tayo, humarap tayo sa another na problem. Magreklamo tayo kasi nakalimutan mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo before. Sabi ko, itong nangyayari na itong isa sa atin is spiritual amnesia. Anong antidote dito, mga kapatid? Sabi sa next slide, remember. Remember God's fingerprints all over your life. Di ba yung fingerprints? Pag hinawakan mo yung isang bagay, pag inano yan, pag nagkaroon na investigation, makikita yung fingerprints mo. Diyan, nandyan lang yan. Di ba? Alalahanin natin, mga kapatid, yung fingerprints ni Lord sa buhay mo. Kung paano ka niya hinawakan, hinubo, ano yung mga ginawa ng Diyos sa buhay mo before. Di ba? Alalahanin mo, paano ka pinarayan ng Diyos sa kasalanan. Alalahanin mo yung mga tayo na walang-wala ka, tapos biglang nagkaroon ng provision. Diba? Nalala mo nun, walang-wala kami ulam. Yung nagkaroon kami ng problema nun sa pera. Walang-wala kami ulam nun. Biglang may tumatok. Tok-tok-tok pala. Tok-tok-tok, Kuya Randy. May dala akong ulam. Si Agnes. O diba? Tapos biglang, grabe ang Lord, mapadala ng mga tao na mag-bless sa'yo. Nung wala kang trabaho, tapos biglang may nag-text sa'yo, alam niyo, ng mga time na, kaya bisa pa nagre-reklamo, o pinapalikan mo yung time na, hawak ko yung diary, tapos naghahanap ako ng ano, hindi yan ako, ang trabaho. Doon ako sa classified app. Tapos, meron akong cellphone na hindi ginagamit, ang tagal-tagal na. Pagbukas ko ng cellphone, bigla ko naisip, binatawag ko yung diary. Bigla ko naisip, buksan ko kaya yung cellphone ko. Pagbukas ko, may nag-text. FEU. Sabi, punta ka sa HR, ganyan. Sabi ko, wow, ganyan ng Lord mo. Yung mga tayo na, kaya pag nagpo-complain ko sa trabaho, hirap ka, alakain, pinagpayin mo yan, diba? Ko. Ayan. Oo, mga tayo na hirap ka mag-inis, pero binigyan ka ng Lord ng anak. Ang lahanin mo yun. Sabi gano'n, the God who made a way before will also make a way today sa buhay mo, mga kapatid. Kung paano ka nilabas ng Diyos sa mahirap na sitwasyon, the same way na gagawin ng Lord sa buhay mo ngayon. So, alalahanin natin yun. We have to remember. So, ito naman, mga kapatid. After hearing all of this, will we still choose to complain or we will choose to be grateful? That's our choice, mga kapatid. So, what can we learn from this? Next slide, Jeff. What can we learn? A heart that constantly complains will always feel something's missing. But a heart that chooses to be thankful will find fulfillment. Amen. Application. Let's have an attitude of gratitude. Paano, mga kapatid? Number 1, cultivate thankfulness. Ito yung sinasabi ko kanina. No? Pwede tayo gumawa ng journal, 30 days, na challenge mo yung sarili mo. For 30 days, bawat araw, magsulat ka ng 3 days, ay ng 3 reasons bakit ano yung pinagpapasalamat mo. At pag ginawa natin yung mga kapatid, makikita natin, parang nagiging thankful na ako sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. Number 2, focus on contentment. Tumingin ka sa anong meron ka, mga kapatid, hindi doon sa wala ka. Diba? Next is, pray and trust God. Instead of complaining, mga kapatid, present our request to God with thanksgiving, and His peace will guard your heart and mind. Instead na magreklamo ka, itulong mo sa Panginoon, Lord, ito yung sitwasyon ko. Alam ko gagawa ka ng himala. Alam ko na mag-provide ka. Alam ko na ikaw
Shasta. Yun lamang mga kapatid, and good morning po ulit.